Buod ng Ibong Adarna, Aralin 6 hanggang 10. Narito ang mga aralin na tatalakayin sa bidyong ito. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 6, ang paglalakbay ni Don Juan, saknong 110 hanggang 167. Habang lumalalim ang sakit ni Haring Fernando, lalo siyang hindi mapakali sa pagkawala ni Don Pedro at Don Diego. Gusto niyang hanapin ang mga anak, pero natatakot siyang baka mapahamak pa ang bunsong si Don Juan. Ayaw niyang mauwi sa trahedya ang pag-alis ng bunso, kaya pinipigil niya ang sarili. Si Don Juan naman, tahimik na nagmamasid sa paghihirap ng ama. Ramdam niya ang bigat ng kalooban ng hari, kaya mas lalo siyang naantig. Lumapit siya at buong paggalang na nagsabi, "Ama, ako na po ang hahanap sa gamot at sa ating mga nawawalang mahal." Nang marinig iyon, halos mabasag ang puso ng hari. Ayaw niyang mawala ang bunso, pero alam niyang tapat ang puso nito at handang tumulong. Hindi rin napigilan ng Reyna ang pagluha habang tinitingnan ang anak na maaaring hindi na nila muling makita. Sa huli, tinawag ng hari ang bunso. Hinawakan ng kamay nito at tinanggap ang kahilingan. Luhaan niyang ibinigay ang kanyang bendisyon, ang tanging sandatang maipapabaon niya. Si Don Juan ay lumuhod, humalik sa kamay ng mga magulang at buong puso silang pinasalamatan. Mabigat man ang loob ng hari at Reyna, pinanood nila si Don Juan na paalis. Umaasang siya ang magiging lunas sa kanilang pagdurusa. Naglakbay si Don Juan ng mag-isa, walang kabayo at 5 tinapay lang ang baon. Kahit pagod at gutom, hindi siya tumigil dahil ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas ang amang may sakit at mahanap ang mga kapatid. Sa bawat hakbang, humihingi siya ng gabay sa Birheng Maria upang malampasan ang hirap ng daan. Sa ika-4 na buwang paglalakad, halos mawalan na siya ng lakas at ang tinapay ay halos bato na sa tigas. Habang siya'y inuubos na ng panghihina, nakakita siya ng isang ketunging matanda, ang unang ermitanyo, na hirap at gutom. Kahit kapos si Don Juan, ibinigay niya ang natitira niyang tinapay at kaunting lakas. Ito ang naging dahilan kung bakit tumulong sa kanya ang matanda. Ang ermitanyong ketungin ang nagdala kay Don Juan sa tamang direksyon at sinabing may ibang ermitanyo pang mas makakatulong sa paghuli ng Adarna. Sa kabaitan ni Don Juan, nagsimula ang pagbubukas ng mga pintuang magdadala sa kanyang tagumpay. Mahalagang kaisipan, ang puso ng taong mabuti ay ginagantimpalaan sa oras na hindi niya inaasahan. Gabay na tanong. Una, bakit lumubha ang karamdaman ng hari? Pangalawa, ano ang dahilan ng pagdadalawang isip ni Don Fernando na utusan si Don Juan? Pangatlo, ilarawan kung anong uri ng anak si Don Juan. Pang-4, bakit nanawagan si Don Juan sa Birheng Maria? Panlima, anong katangian ni Don Juan na nagpapatunay na naiiba siya sa kanyang nakatatandang kapatid? Pagpapahalagang pangkatauhan. Number 1, bakit malaki ang nagagawa ng panalangin sa buhay? Ipaliwanag. Pangalawa, anong kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa kabanata? Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 7, nagpayo ang ermitanyo. Saknong 162 hanggang 196. Pagdating ni Don Juan sa isang kubo sa paanan ng bundok, magalang siyang kumatok at tinawag ang naroon. Pas ang isang ermitanyong may bahay, isang mabait na matandang lalaki, at agad siyang inanyayahang pumanhik. Nagsalo sila sa masarap na pagkain na tila hindi pangkaraniwang makikita sa isang kubo.
Habang kumakain, napansin ni Don Juan na ang tinapay na ibinigay niya noon sa isang ketungin ay parang siya ring tinapay na nasa mesa ngayon, kaya't lalo siyang nagtaka sa hiwagang nadarama. Matapos kumain, nagsimula ng magbigay ng payo ang ermitanyo. Sinabi niyang ang pakay ni Don Juan, ang paghuli sa ibong Adarna, ay hindi basta-basta. Tiniyak niya na matindi ang hirap na haharapin ng prinsipe. Pero kung magpapatatag siya ng loob at mananalig, makakamtan niya ang tagumpay. Ipinaliwanag ng ermitanyo na 7 magagandang awit ang kakantahin ng ibon. Bawat isa'y may kakaibang anyo at kilos. Pagkatapos ng ika-7 awit, magbabawas ito ng dumi na siyang magpapabato sa sinumang matalsikan. Binigyan niya si Don Juan ng mga gamit, 7 dayap na ipapahid sa sugat ng palad upang hindi siya antukin, lubid at sintas na ginto upang iwasang makatakas ang ibon kapag nahuli na. Ipinaalala rin niyang dapat manatiling gising si Don Juan at huwag magpatalo sa antok sa mismong oras ng pag-awit ng Adarna. Sa huli, tinawag niya si Don Juan bilang bunso at hinimok na ihanda ang sarili sapagkat ang gabing darating, ayon sa matanda, ay ang tunay na oras ng pagdating ng mahiwagang ibon. Mahalagang kaisipan, kung marunong tayong makinig at tumanggap ng payo mula sa may karanasan, mas nagiging magaan at matatag ang ating paglalakbay tungo sa tagumpay. Gabay na tanong. Ano-ano ang mabuting katangian ang ipinamalas ni Don Juan sa mga ermitanyo na kanyang nakasalamuha? Pangalawa, paano ginantihan ng mga ermitanyo si Don Juan mula sa kanyang kabutihan? Pangatlo, bakit ipinalagay ni Don Juan na parang Hesukristo ang mga ermitanyo? Ipaliwanag. Bakit kaya mahalagang sundin ni Don Juan ang bawat bilin ng ermitanyo, lalo na ang pag-iwas sa antok? At, sa totoong buhay, paano natin malalaman kung ang isang taong nagbibigay ng payo ay para sa ating kabutihan? Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 8 sa Bundok Tabor. Saknong 197 hanggang 231. Pagdating ni Don Juan sa Bundok Tabor, maaga niyang inabangan ang pagdating ng ibong Adarna. Una siyang nag-isip sa ilalim ng punong Piedras Platas dahil wala pa ang ibon. Ngunit nang maramdaman niyang may parating, nakita niyang dahan-dahang dumapo ang Adarna mula sa malayo. Tahimik na pinagmasdan ni Don Juan ang ibon habang nagpapalit ito ng damit na tila kumikislap na perlas. Saka nagsimulang umawit ng malamig at matamis ang tinig. Habang kumakanta ang ibon, mabilis niyang sinunod ang bilin ng ermitanyo. Di siya pumikit, hiniwa ang sarili at pinatakan ng dayap ang sugat. Tiniis ang kirot upang hindi makatulog. Pagkatapos ng 7 awit, nakita niyang magbabawas ang ibon, kaya agad niyang iniwasan ang dumi. Nang makatiyak na tulog na ang Adarna, dahan-dahan siyang umakyat sa puno at mabilis na isinukbit ang gintong sintas sa paa ng ibon. Sa tuwa ay halos maiyak siya, ngunit pinigil niya ito at agad dinala ang ibon sa ermitanyo. Sa tulong ng tubig na iniutos ng ermitanyo, nabuhay muli sina Don Pedro at Don Diego at nagyakapan silang 3 sa kagalakan. Nagdiwang sila kasama ng ermitanyo na nagpakain kay Don Juan. Pagkatapos nito, binigyan sila ng basbas at pinaalalahan ng magbalik agad sa Berbania dahil naghihintay ang amang hari. Mahalagang kaisipan, ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga marunong magpakumbaba, sumunod sa payo at magpatawad kahit sila'y nasaktan. Number 1, bakit nagmamadaling tinungo ni Don Juan ang Bundok Tabor? 2. Isalaysay ang karanasan ni Don Juan nang umawit ang Adarna. 3. Paano nagbalik sa dati ang 2 prinsipe? 4. Paano ipinagdiwang ang tagumpay ni Don Juan? 5. Anong mahalagang bilin ang ipinahayag ng ermitanyo? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una,
Ano-anong mga magandang katangian ni Don Juan ang nais mong taglayin? Bakit? Pangalawa, bilang isang anak, ano ang iyong nagawa na nagpapakita ng malaking pagmamahal sa iyong magulang? Ilahad sa klase. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Aralin siyam, ang pagtataksil kay Don Juan, saknong 232 hanggang 274. Pagkatapos makuha ang ibong Adarna, masaya sanang nagsimula ang paglalakbay pauwi ng tatlong prinsipe. Ngunit sa puso ni Don Pedro, unti-unting sumibol ang inggit at sama ng loob dahil si Don Juan ang nagtagumpay. Habang naglalakad sila, pabalik-balik sa isip ni Don Pedro na si Don Juan ang tatanggap ng papuri at gantimpala pagdating nila sa Berbania. Doon nagsimula ang kanyang masamang balak. Pinilit niyang kumbinsihin si Don Diego na pagtulungan nila si Don Juan upang maitago ang katotohanan at sila na lamang ang kilalaning bayani. Nag-alinlangan si Don Diego, ngunit dahil sa kahinaan ng loob, sumunod din siya. Sa gitna ng kagubatan, bigla nilang sinunggaban at binugbog ang bunsong kapatid. Hindi lumaban si Don Juan, kaya tuloy-tuloy ang kanilang pananakit, suntok, tadyak, hanggang sa durog ang katawan niya at halos mawalan ng malay. Ibinagsak nila ito sa lupa, sugatan at hindi makagalaw. Kinuha ng magkapatid ang Adarna at inuwi sa kaharian. Pagdating sa palasyo, buong kapal ng mukha nilang inangkin ang tagumpay, habang tahimik silang umiwas sa lahat ng tanong tungkol kay Don Juan. Ngunit napansin ni Haring Fernando na karaniwang masigla ang Adarna, ngunit ngayon ay ayaw umawit at tila nanlulumo. Dahil sa kakaibang kilos ng ibon, nagsimulang maghinala ang hari. Habang nakatitig siya sa Adarna, pakiramdam niya ay may maling nangyari. Biglang nabahala ang ibon at lumuluha. At dito naisip ni Don Juan na kahit malayo siya, kailangan niyang umasa sa Diyos para maligtas. Nagbalik ang tula kay Don Juan na sugatan pa rin at gumagapang sa kagubatan. Kahit naghihirap, nananalangin siya na huwag sana magalit ang ama at sana'y makita niyang muli ang kanyang pamilya. Sa kabila ng pagdurusa, pinagdasal pa rin niya ang kapakanan ng mga kapatid kahit pa siya ang kanilang pinagtaksilan. Ang tunay na trahedya ay hindi lamang ang pagtataksil ng isa, kundi ang pananahimik ng nakakaalam ng tama. Una, bakit nagpahuli sina Don Pedro at Don Diego sa paglalakad? Pangalawa, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng magkapatid? Bakit? Pangatlo, sang-ayon ka ba sa ginawa ni na Don Diego at Don Pedro? Ipaliwanag. Pang-apat, kung ikaw si Don Juan, hindi ka rin ba lalaban sa iyong mga kapatid? Panlima, bakit kaya nagawa ng dalawang prinsipe ang pagtataksil sa kapatid? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, paano mo maiuugnay ang kabanata sa crab mentality? Pangalawa, isa-isahin ang maaaring idulot ng kasamaan ng inggit sa kapwa. Pangatlo, bilang estudyante, paano ka makatutulong upang masugpo ang crab mentality? Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Aralin 10, hinagpis ni Don Juan, saknong 275 hanggang 317. Pagkatapos pagtaksilan, lugaylay at sugatan si Don Juan habang gumagapang sa gubat. Sobrang sakit, gutom, uhaw ang kanyang tiniis, ngunit hindi siya tumigil at patuloy na umaasa sa tulong ng Diyos. Habang nag-iisa, inalala niya ang kanyang mga kapatid at hindi niya maunawaan kung bakit siya pinagkanulo. Sa kabila nito, wala siyang hinanakit, bagkus ipinagdasal pa niyang patawarin sila. Naiyak siya sa pag-alala sa kanyang magulang at humiling na sana'y gabayan siya upang gumaling. Tuloy-tuloy ang kanyang paghihirap, kirot sa buong katawan, sugat na bumubuka at luhang di mapigil.
Sa gitna ng pagdurusa, nagtiwala siya sa Diyos, sa mahal na birhen at sa pag-ibig ng kanyang pamilya. Kahit halos mawalan ng lakas, pinilit niyang magpatuloy, handang harapin ang kapalaran ng may kababaang loob. Ang taong may busilak na puso ay nakakayanan ang bigat ng pagsubok dahil ang kabutihan at pananampalataya ang nagsisilbi niyang lakas. Para sa gabay na tanong, una, ano ang kinasapitan ni Don Juan sa kataksilang ginawa ng kanyang mga kapatid? Pangalawa, paano ipinakita ang matibay na pananalig ni Don Juan sa mahal na birhen? Pangatlo, ano-ano ang mga panambitan ni Don Juan sa mahal na birhen? Pang-apat, paano ipinakita ni Don Juan na siya'y mabuting anak at kapatid? Patunayan. Pagpapahalagang pangkatauhan. Naniniwala ka ba sa isinasaad ng Saknong 3:17? Diyos nga'y di natutulog at ang tao'y sinusubok. Bakit? Pangalawa, ano-anong pagkakataon ka nananalangin? Anong bunga nito?